as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang masayang umaga muli kaibigan. Ako ang inyong kaibigan, Ner Caranza, dito pa rin sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Ang isang bagong programa na inihahandog po ng Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat sa inyo na maagang nakatune in at sa mga sumusubaybay sa ating page and YouTube channel. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama dito sa ating bagong programa Rise and Reflect, kung saan pasisimulan muli natin ang araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita at sa pananalangin. Tayo ay nagpusimula sa unang aklat ng Biblia, ang Genesis, at binasa natin ang kabanatang 1, talatang 1 hanggang 23 kahapon. Ngayon naman ay ating babasahin ang bahaging natitira sa kabanatang 1 hanggang kabanatang 2, talatang 3. Sundan niyo po ang aking pagbabasa mula sa talatang 24 ng kabanatang 1 ng Genesis. At ako po ay babasa mula sa ang Bible Pinoy version. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng klase ng hayop sa lupa, maamo at mabangis, malaki at maliit, at nangyari nga iyon. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Tapos sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng mga hayop sa mundo, maamo at mabangis, malaki at maliit. Krineate nga ng Diyos ang tao at ginawang kagaya niya. Krineate niya sila na lalaki at babae. Blines niya sila at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak. Punuin niyo ang mundo at kayo ang mamahala dito. Kayo ang magiging in charge sa mga isda, ibon at sa lahat ng hayop. Tingnan niyo, binigyan ko kayo ng lahat ng klase ng butil at prutas para makain niyo. Ang mga damo at halaman naman ang pagkain ng mga hayop at ibon. At nangyari nga iyon. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at nasiyahan talaga siya. Natapos ang gabi, at dumating ang umaga, yun ang pang-anim na araw. Sa pagpapatuloy sa kabanatang 2, talatang 1 hanggang
3 ay ganito ang nakasulat. At ganun nga natapos ang pag-create sa langit at lupa at sa lahat ng nandun. Noong 7 araw, natapos na ng Diyos ang lahat ng ginawa niya, kaya nagpahinga siya. Blines niya ang araw na yon at ginawa niyang special, kasi yon yung araw na nagpahinga siya pagkatapos niyang gawin ang creation. Ang ating paksa, ang wangis ng Diyos. Noong 1859, inilathala ni Charles Darwin ang kanyang aklat na On the Origin of the Species. Isa sa mga pinaka-controversial na argumento na ginawa ni Darwin ay ang lahat ng buhay ay may iisang pinanggalingan. Ipinaglaban niya na ang bawat buhay na bagay, kabilang ang lahat ng mga hayop at tao, ay nag-evolve mula sa isang original na single cell na organismo. Hinamon niya ang sinasabi ng Biblia na ang mga tao ay natatangi. Sa ating binasa ngayon, ipinahayag ng Biblia na ang tao ay nilikha ng Diyos sang-ayon sa kanyang wangis, hindi sa pagkasanggol, kundi sa isang mature na katawan ng tao. Ang pagbabasa natin ngayon ay sumasalamin sa ugnayan natin sa pagitan ng mga tao, hayop at iba pang nilikha. Ayon sa Henesis, Kabanatang 1, ang mga tao at hayop ay may maraming pagkakatulad. Parehong nilikha ng Diyos, parehong umaasa sa kapaligiran na nilikha ng Diyos upang sila ay manatiling buhay, sangayon sa talatang 24 ng Henesis, Kabanatang 1, parehong may hininga ng buhay. Parehong umaasa sa lupa para sa kanilang sustenance, sa kanilang pagkain. Sa verse 30. Gayunpaman, nilinaw din ng Henesis, Kabanatang 1, na may pagkakaiba sa pagitan ng tao at hayop. Ang mga tao ay nilikha, nililok ng Diyos sa kanyang larawan o wangis, talatang 27. Ang katotohanan ito ay may malalim na implikasyon para sa pananampalatayang Kristiyano. Sa kasulatan, walang puwang para sa racism, o discrimination. Ang lahat ng tao ay nagtataglay ng larawan ng Diyos. Kasama na ang lahat ng mga ethnics, bata o matanda, mayaman at mahirap, may kakayahan o may kapansanan. Bilang kanyang mga tagapagdala ng image, ng wangis, tinawag ng Diyos ang mga tao upang pangasiwaan ang natitirang bahagi ng nilikha o ng paglalang sa talatang 26 hanggang 28. Ganito ang nakasulat sa talatang 27. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Pansinin kaibigan na ang pagkakalikha ng Diyos sa tao ay sa kanyang matured na form. Binasbasa niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Dito sa talatang ito ay mapapansin natin na ang kanilang maturity ay naroon sa mayroong kakayanan na sila ay magpakarami. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa talatang 20, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ng mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. Ito ang orihinal na pagkain na ibinigay ng Diyos sa tao. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng luntiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang nasihan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, yon ang ika-6 na araw. Makikita natin, kaibigan, na ang paghihiwalay ng araw sa panibagong araw ay nagpapasimula sa paglubog hanggang sa paglubog ng araw. Kakaiba sa ating nakagisnan na tuwing 12:00 ng hating gabi. Ang biblical na paglilipat ng araw ay mula sa paglubog hanggang sa paglubog. Ito ay mahalaga sapagkat sa mga susunod nating pag-aaral ay pag-aaralan natin ang araw ng pagsamba na ibinigay ng ating Panginoong Diyos.
Sa mga talatang ito, ipinakita ang mga tao bilang maharlika o namamahala sa ginawa ng Diyos. Mga katiwala bilang mga larawan ng Diyos, dapat nilang gamitin ang kanilang pamamahala sa parehong uri ng paraan na ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti ng kung ano ang nasa kanilang pangangalaga at sa paraang may pananagutan sa Diyos. Kaibigan, sa bahagi ng tapat na pagsasakabuhayan ng ating pagkakakilanlan bilang mga nilikha ayon sa larawan ng Diyos, nangangahulugan ito ng maingat at maasikasong pangangalaga sa lupain o sa environment at sa mga hayop na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, acknowledging the worth, value at dignity ng lahat ng mga tao. Ang larawan ng Diyos ay hindi isang bagay na nakakamit natin. Sa halip, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating nilikhang pagkakakilanlan. Ito ay bahagi ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao. Ituturing natin ang ating kapwa na nilikha rin sa wangis ng Diyos. Sa talatang 27 ng Kabanatang 1 ng Henesis, kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae ayon sa wangis niya. Kaibigan, paano mo pinahahalagahan ang itinuturong ito ng ating Panginoong Diyos? Paano mo kinikilala ang iyong sarili at ang iyong kapwa? Para sa iyong reflection, sa iyong comment, maaari kang magpadala ng mensahe sa atin pong mga numero 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At ang atin naman pong sumusubaybay sa atin pong page, maaari po kayong magsulat ng inyong comment at ipadala po sa amin. At habang ginagawa po ninyo at inaanyayahan din namin kayong magpadala ng inyong mga prayer request, narito ang isang makalangit na awitin na may pamagat, Created in His Image, na inawit ni Bea Moore Carranza. He has given me these hands, formed in the image of His own. He has given me these eyes to see the path of truth that leads me home. And He has given me this voice, and hears each quiet prayer I speak. He has given me this heart to feel the unspoken answers that I seek. Created in His image, nurtured in His care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in His image, His light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am His child. Hands like His to freely give,
like his to know another's need, as I learn to see with heaven's sight. My voice like his may offer hope, or bid some tempest peace be still, and my heart like his can share his perfect love, as my life reflects my Father's will. Created in his image, nurtured in his care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in his image, his light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am his child. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit, Tayo Kaibigan, Ikaw at Ako. Ang mga nakakasalamuhan natin ay mga taong nilikha sa wangis ng Diyos kahit tayo ay sinira ng kasalanan. Tayo ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon naming Diyos, iniingatan mo ang aming buhay. Tinuturuan mo kaming pangalagaan ang mga nasa paligid namin, maging ito man ay matatandang magulang, mga anak, mga alagang hayop, o kahit na mga halaman, ang lahat ng buhay ay isang regalo o kaloob mula sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong pagbibigay sa amin ng karapatang maging mga tagapangasiwa at katiwala. Tulungan mo kaming magampanan ang dakilang gawaing ito na iniaatang nyo sa bawat isa sa amin. Amang banal, ang inyong mga anak na nakikinig ngayon ay mayroong mga pasanin sa kanilang mga buhay. Alam nyo po ang kanilang mga dalahin. Alam nyo ang kanilang mga pangangailangan. Maaaring mayroong may karamdaman. Maaaring ang ilan ay nangangailangan ng trabaho. Ang ilan ay may problema sa kanilang relasyon sa tahanan. Ipinapakiusap ko dakilang Diyos na anuman ang kanilang mga kalagayan, alam nyo ang makabubuti sa kanila, ngunit ang aming hiling at dalangin ay ipagkaloob, Panginoon, sa araw na ito ang kanilang pangangailangan. Ipagkaloob din po ninyo ang pag-iingat ng mga piling anghel sa buong maghapong ito, malayo sila sa anumang aksidente, mga kasakunaan. Maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming panalangin, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa iyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Bukas, magsama-sama po muli tayo. Ngunit para po sa inyong mga komento o mga katanungan o anuman ang nais nyong iparating sa amin o kaya ay gusto nyo ng mga libreng babasahin, mga libreng aklat at ang amin pong free na Bible Study Guide ay mapapasa inyo kung kayo po ay magpapadala ng mensahe sa amin sa pamamagitan ng text o kaya ay dyan sa mga sumusubaybay sa atin pong Facebook page. I-komento lang po ninyo kompletong pangalan at address at ipadadala namin ang isang napakagandang Bible Study Guide, Explore. At mas malalim ninyong matututunan ang mga aral mula sa Biblia. Sa iyo naman na nasa Transistor Radio, nakikinig sa 89.1 FM, ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at 0918-9447-891. 0918-9447-891. Huwag po kayong aalis, magpapatuloy ang ating mga programa dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ang susunod, ang Salita ng Buhay.
faith is born with every breaking of the dawn. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your light leads me from